Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pang-apat na linggo sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pang-apat na linggo ng muling pagkabuhay ng Diyos ay tinatawag natin bilang Good Shepherd Sunday. Ang ating Panginoon ay muling nabuhay at siya ang ating gabay bilang mabuting pastol. May kasabihan that money makes the world goes around. Money talks. Basta't merong kang pera, mapapagalaw mo ang mga bagay-bagay. Pero pinapaalala sa atin sa mabuting balita na hindi porket ikaw ay may pera na mananatiling tapat ang mga tao sa iyo. Dahil ang isang bayaran, sa harap ng panganib, siya ay magiging duwag at iiwan niya ang kanyang iniingatan at inaalagaan. Pero ang mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesukristo, wala man tayong maibayad, wala tayong maisukli, wala man tayong maialay sa Kanya. Pero hindi niya tayo kailanman iiwan at papabayaan. Itong isang dahilan ng ating tuwa at galak. Dahil kahit na tayo hirap na hirap, kahit na nananatili tayo matigas ang ulo at malayo sa Kanya, hahanapin pa rin niya tayo, aalagaan at mamahalin. Naway manumbalik tayo sa ating katapatan sa Diyos. At sa ilang saglit, isipin natin at alalahanin ang mga pagkakataon tayo nang hina, nagduda, at lumayo sa Kanya. Hilingin natin ang Kanya pagpapatawad para tayo ay maging karapat-dapat minsan pa na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangay, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
Kung nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon, tungkol sa kabutiang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong panulukan, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggiay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako, kaysa panaligan niya ang mga tao. Igit ngang mabuti ang pagtitiwala sa puong ibigay, kaysa panumuan ng ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo akong pinapagtanggupayan. Ang batong natakwil, nangagtatayo ng tiraang bahay, sa lahat ng bato'y igit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay nagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpalai kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay hahayag. Ang pasalamatan ng Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos.
Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakakakitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng mga asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan na ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan, ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Luma na po yan. Meron na pong mas bago. Ano po? Pag sinabihan po kayo na God is good, ang sagot niyo daw po dapat ay, grabe. Yan. At pag sinabi naman na all the time, ang sagot niyo po, syempre. Nakuha niyo po? Sige nga, practicein natin. God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Palakpakan po natin ang Panginoon. How good is our God? Gaano kabuti ang ating Panginoon. Una, mula sa kamatayan, siya'y nabuhay muli para iligtas tayo sa kamatayan ng kasalanan. That is the first proof of the goodness of God. Nilabanan niya ang kamatayan para tayong mga namamatay sa kasalanan ay mabuhay. Amen? At ano ang pangalawang katunayan na napakabuti ng Panginoon? Na muli siyang nabuhay at ngayon patuloy siyang naggagabay sa ating lahat. Kaya siya ang tinatawag nating mabuting pastol. At pinahayag ng ating Panginoon, napakaganda, na iaalay niya ang kanyang buhay sa atin. Ipagkakaloob niya mismo ang kanyang sarili para tayo
ay mabuhay, hindi mawala at hindi mamatay. That is the goodness of God. That beyond the grave, God is still alive, leading us, guiding us, taking care of us because of His love for us. Ang tanong, naniniwala pa po ba kayo na tayo ay palagi pa rin ginagabayan ng Diyos? O baka naman marami sa inyo ang nalulungkot, nag-aalala, nadidepress dahil nararamdaman nila sila'y mag-isa. My dear friends, allow me to share with you this very beautiful story to renew your faith in the risen Lord, our good shepherd who continues to guide us, to be with us, and continues to take care of us. Pakinggan niyo po ang kwentong ito para mabuhayan kayo muli ng pananampalataya sa Diyos na palaging kasama natin. At ito po, totoong nangyari. Kamakailan, ako po ay nasa Cebu. At meron po nakipag-meet sa akin na follower natin. Palaging nanunood sa ating mga homily, palaging nag-a-attend kahit lang po sa online mass. At nung nagkita po kami, shinare niya sa akin na ang kanyang anak ay nagkaroon po ng sakit. Nakakita po ang mga doktor ng cyst sa loob po ng kanyang ovary. At ito pong tatay was devastated. Lungkot na lungkot. Nagsaserve siya sa simbahan, pero napakwestiyon sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, bakit ganyan ka? Hindi naman ako nagkulang sa paglilingkod sa iyo, pero bakit ganyan? Binigyan mo ng problema aming pamilya, lalong-lalo na sakit ang aking anak. Nagkaroon po siya ng pagdududa sa Diyos. At ito yung tinatanong niya. Habang nagmamaneho daw siya, Lord, why? Bakit po, Panginoon? Pero habang siya ay nagmamaneho, bigla-bigla daw po, sa harapan ng kanyang sasakyan, may huminto na isang truck. At pagkakita po niya doon sa likod ng truck, may nakasulat, mensahe galing sa Diyos. Alam niyo po kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Nakasulat, nothing is impossible with God. Nakonsensya po itong tatay. Sabi niya, Lord, sorry, I doubted you. Pasensya na po, nagduda ako. Alam niyo po nangyari, nung susunod na pagka-check up, tinignan po yung cyst. Nagtataka yung mga doktor, wala na. How is that possible? With man, it's impossible. With God, everything is possible. Amen? Yan ang ating mabuting pastol. Hindi tayo papabayaan na mapahamak kung maniniwala tayo sa Kanya. Kung mananalig tayo sa Kanya. Kung mananampalataya tayo sa Kanya. Kung ang tagabantay ng ating buhay ay ang mabuting pastol, tandaan niyo po ito, walang masama na makakapasok sa ating buhay. Amen? At kung meron man tayong masama na nararanasan sa buhay natin, tandaan niyo po ito, yan ay gamot para tayo ay mapalakas. Suffering, as some saints would say, is a medicine for our soul so that we can become strong. May napanood po ako, video, ginagawa po nila sa Middle East. Nabigla po ako, na-shock ako. Bakit? Dahil ang mga nagpapastol, may-ari na mga kamelyo. Minsan pinapakain po nila na buhay na ahas. Pinapasubo po, nilalagay sa loob ng kanilang mga bibig. Pinapalunok yung pong ahas. Bakit po nila ginagawa yon? Meron po palang sakit yung mga kamelyo. At ang isang gamot para daw po maibsan yung sakit ng kanilang tiyan, para daw po isuka nila, ilabas nila yung pong lason na nandun sa loob ng kanilang tiyan, ayun daw kamandag sa loob ng mga ahas. Hindi naman po gagawin yun ng mga pastol para patayin, mapahamak ang kanilang mga alaga. Merong mabuting dahilan ang mga pastol. Bakit nila ginagawa yon? Dahil gusto nilang pagalingin, hilumin yung sakit ng kanilang mga alaga. Kaya nga, magtiwala tayo. Kung para sa atin, ang paparating ay panganib, masama. Pero kung hinahayaan yan ng Diyos na dumating sa iyo, manalig ka. May mabuti at magandang dahilan ang mabuting pastol. Bakit hinahayaan niyang manatili ang masamang karanasan yan sa iyong buhay? Amen? Everything that God does is for our own good, is for the betterment of our soul, and for the strength of our character. Kaya nga po, napakahalaga, palagi tayong sumunod sa mabuting pastol. Bakit? Dahil sa ating pagsunod sa Kanya, binabago niya ang ating pagkatao. Remember also, my dear friends, you are who you follow. Nagiging ikaw kung sino ang iyong
sinusundan. Pag ang mga tupa, sinusundan nila leon, sa tingin niyo po ba magiging duwag yung mga tupa? Hindi. Di po ba? Pero kung ang mga leon, ang sinusundan po nila, kuting. Ano po sa tingin niyo magiging ugali ng mga leon? Magiging kuting din. Di po ba? Ask yourself, who do you follow? If you follow God, then you will become like God. But if you follow only man and material things in this world, you will become weak. Hindi ko po alam kung alam nyo sa China, may napakahaba, napakalaking pader. Ang tawag po nila dito ay the Great Wall of China. Nagdesisyon po ang mga Chinese na pagawa, patayo ang napakahabang pader pong ito bilang kanilang depensa dahil gusto nilang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Pero ito'y nakakapagtaka. Magsimula po nung naipatayo nila yon, in the span of 100 years, alam niyo po kung ilang beses na silang pinasukan, nilusuban, ginera, 3 beses. Bakit po hindi epektibo yung pader? Anong nangyari? Bakit nilusob sila, napasukan sila? Inakyatan po ba nila yung pong pader? 45 feet po ang taas. Winasak po ba nila yung pong Great Wall? Ang kapal po niyan. Wala po kayong makikitang sira. Ano po ang naging dahilan? Bakit kahit na napakalaki, napakataas, napakahaba, meron ng sagabal, meron ng pananggala, laban sa kanilang mga kalaban, pinasukan pa rin sila 3 beses. Ito po ang sagot. Binabayaran po yung mga gwardya nung pong Great Wall, nung pader. Kaya nakakapasok yung mga kalaban. Binigyan ng pansin na palakasin, patibayin yung pader. Pero ano yung nakalimutan nila? Nakalimutan nilang palakasin, patibayin, at ayusin yung karakter, yung pag-uugali, yung pagkatao nung sundalo. Amen? Bago man tayo magpatayo, anuman bagay na gagawin natin sa buhay, unahin po natin ang ating pag-uugali, ang ating pagkatao, kung ano yung nasa loob natin, ang ating kaluluwa. Dahil pag mahina ka sa loob, hindi ka makakalayo sa buhay. Pag mahina ka sa loob, hindi ka magtatagumpay. Pag mahina ka sa loob, wala kang tuwa, wala kang kapayapaan. The most important thing that we should start building is our character. May 3 bagay po ang nakakasira sa ugali o karakter ng isang tao. Tandaan niyo po ito. Una, kapangyarihan, power. Remember that absolute power corrupts absolutely. Pag marami kang kapangyarihan, makikita mo, dahil napakataas na ng tingin mo, kung minsan binababa mo ang mga ibang tao. Power, be careful. It destroys your character. Pangalawa, sex. Ingat po kayo. Pag ang sinusundan mo yung nararamdaman mo, ano pong pagkakaiba natin sa mga hayop? Nung ginawa tayo ng Diyos, iniba niya tayo sa mga hayop. We are higher. We are more than animals. Ginawa tayo ng Diyos sa wangis niya, sa mukha niya. Mag-ingat kayo. Pag ang sinusundan niyo, yung nararamdaman ng inyong katawang lupa. Sex corrupts, destroy character. At ang pangatlo ay ang pera, salapi. Yan yung babala ng ating Panginoon. Narinig niyo po ba? Yung daw upahan na tao, pag nakakakita ng asong lobo o panganib, agad tumatakbo kasi binabayaran lang siya. Ang motivation niya, pera. Masama po bang magtrabaho para sa pera? Hindi. Kailangan natin ng pera. Pero tandaan niyo po ito. Minsan, kailangan higitan natin ang dahilan ng ating pagtatrabaho. Sana magkaroon tayo ng higit na dahilan sa ating pagpapagod, pagtatrabaho at pag-iral dito sa mundo. We live in this world not only to earn. Amen? Life is more about money. Ang buhay na ito ay higit sa pera. Maaaring ang pera, may mabibili ka, pero hindi lang pera ang sagot sa lahat. At pag pera ng pinag-uusapan, alam nyo yan, nakakasira din, hindi lang ng pagkatao, kung hindi ng ating samahan at ng ugnayan. What builds character? Paano natin mapapalakas, mapapatatag ang ating pagkataong pag-uugali? Kailangan po natin ng vitamina. Ano pong vitamin? Vitamin C, vitamin D. Ano pong vitamin C? Christ. Have the mind of Christ in your head. Have the heart of Christ here in your chest. Take a daily dose of Christ every day. Vitamin D, divine. Tandaan niyo po, hindi lang po tayo tao. Tayo'y galing sa Diyos.
Pag araw-araw, ikaw ay nagpapabasbas, ikaw ay nagpapabendisyon sa Diyos, yan na nagsisilbing lakas mo para harapin mo ang mga hamon ng buhay. Amen? Mga kapatid, manalangin po tayo. Pagpatulong po tayo, naway sa ating pakikinig, sa tinig sa salita ng Diyos, naway sa ating pagdarasal at pagbabasbas, tayo ay magbago kamukha niya, maging mas malakas at hindi tayo mawala at makuha ng masama. At sa banal na misang ito, tayo ay magpasalamat dahil hindi tayo papabayaan ng Diyos. Tandaan mo, pag malapit ka ng sumuko, magpaparamdam ang Diyos sa iyo. Ang mabuting pastol ay ang ating gabay hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Kaya purihin natin, minsan pasalamatan ang Diyos na nabuhay muli para sa atin, nagsisilbing gabay sa atin. Siya ang lalaban sa lahat ng masama, hindi niya tayo papabayaan ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y iniingatan ni Jesus, ang mabuting pastol, na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Taglay ang pananalig sa kanyang pag-ibig, manalangin tayo sa kanya at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, nakawan ng Diyos dito sa lupa. Maging halimbawa siya tuwina ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa pangangalaga ng mga kinatawan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Labarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsos Pigatos, at mga pari, naway sila'y maging mabubuting pastol, tapat at walang kapagurang tagapagkalinga ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tapat na laiko, naway mahalin nila ang kanilang mga pastol at malasap nawa nila ang masuyong kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mabuting pastol, ang ating mga intensyon at pangangailangan. Jesus na mapagmahal, iniaalay mo ang iyong buhay upang iligtas kami sa masama at akayin tungo sa buhay na walang hanggan. Tulutan mong pahalagaan namin ang kaligtasang dulot mo at laging sumusunod sa iyo. Aming butihing pastol na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. At
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang amang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siya'y bumangon sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkamasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa bukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, tandaan natin, alalahanin ang mga kapatid nating may sakit. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawan ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpagpagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng iyong anak na dumanak para sa amin, upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nung puminsan ako ay kumain sa isang restaurant at napakaganda nung nabasa ko sa dingding. Sabi po, serve with your heart. Serve with your heart. Kaya po pinagmasdan ko ang mga waiter, napakaganda ng kanilang mga muka, nakangiti. Sila'y nagtatrabaho, oo, para sumweldo, may pangkain ng kanilang pamilya, pero magandang paalaala.
Bakit tayo nagpapagod? Bakit tayo nagsasakripisyo? Sana magmula din sa puso, sa ating pagmamahal. Kaya nating tumulong, magbahagi, maglingkod, na libre, na kahit walang bayad. At napakaganda ng balik nun sa atin. Sobra-sobra na pagpapala. Pag ikaw ay naglilingkod na hindi humihingi ng kapalit, ikaw ay babasbasan ng Diyos sa ibang paraan. Tuwa at kapayapaan na hindi mabibigay na material na bagay. Nung pumunta ako sa airport, nakita ko napakasungit ng iba na nasa counter. Pasensya na po ha. Maaaring pagod, pero sabi ko sa sarili ko, binabayaran naman ng mga ito ha. Nagbayad naman ako ng upuan sa eroplano. Bakit ang sungit? Pero tingnan nyo na po, kahit na ikaw ay binayaran, binigyan ng pera, hindi ka makakapaglingkod ng mabuti. Kaya ang assignment po natin, subukan nyo po, sa darating na linggong ito, kayo ay tumulong na walang hinihinging kapalit. Serve, help, give, without counting the cost, without expecting something in return. So, give for free. Maghanap po kayo ng paraan para mapakita, maparamdam ang paglilingkod na galing sa puso. Ito ang paglilingkod na kamuka ng mabuting pastol. Huwag po kayo mag-alala. Ang Diyos ang magbabayad, ang Diyos ang magsusukli sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon nabuhay.